Nung namatay siya, wala ka ng ibang naging boyfriend, wala ka ng yung naging karelasyon, Ano na, 2 wala na. years na siya namatay. Ibig ko sabihin, wala nang pumalit sa kanya, wala ka nang naging Wala. boyfriend, gano'n, wala. Bakit naman? Hindi mo na Kaya naisipang nga po sumali dito eh. parehas pala tayo eh. Saan Sa nga akin po naman, ulit yung address niyo po? Isabela madam, Isabela. Ah, Santiago, Isabela. O baka may mga kamag-anak ka dito. Tapos kamag-anak ko din. Baka magpinsan Caloocan. naman tayo. Sa Caloocan. Caloocan City. Mm. Matanong ko lang po, Ako anong naman, may kuwan ako, bali, may naging asawa din naman ako. Kaya lang, naghiwalay kami. Nag-abroad. Eh, ang problema, kung umuwi, ibang bahay na yung inuwian. Eh Try nga po ngayon, sabi ninyong ko, i-loudspeak nyo muna sir yung ano mo, yung ano mo, yung cellphone. Kasi mahina po yung busis mo. Hangin lang po yung naririnig namin. Try nyo po i-loudspeak yung cellphone nyo. Kasi mukhang ano po, sira po yata yung headset. ay saglit lang sir, kunin ko nga isang headset. Okay na Saglit po lang. yan. Okay na po. Okay na. Narinig po ba ninyo? Oo, Sir? okay na. Okay po pag walang headset. Malakas busis nyo pag walang headset. Narinig po ba ninyo? Eh, Medyo okay naman sir, kaya lang medyo mahina kasi yung speaker ng kwan ko, ng cellphone ko. Yan na Kaya lang po kailangan siguro. gagamit. Yan na lang po gagawin mo. Medyo lumapit ka konti. Ay, ganito na. Yan. Sige, sige, sige. Sir. Mm. Saan na ba ako kanina? Nawala tuloy ako. Saan na yun? Yun, sabi ko, yun, nagkaroon naman ako ng asawa. May isang anak kami. Ang problema, nung dumating, ibang bahay na. Kaya yung kaibigan ko nag-offer sa akin, sabi niya, follow mo si DJ Jel. Sabi niya, So, pila, nakakapaghanap ka so, doon. ilan anak mo? Hmm? Ilan ang anak mo? Isang babae. Mm. So, anong Bali ko, ang pagkakaroon mo anak sa ko, buhay total ang mo? anak ko, dalawang panganay. Kaya lang, yung unang asawa ko kasi noon, namatay. May anak kaming isa. And then, nag-asawa ulit ako. Yung masaklap, yung pangalawang asawa ko, naganap naman ng iba. Mm. Eh, yung kaibigan ko, try mong pumasok kay DJ Jel, sabi niya. Malay mo, makahanap ka doon talaga ng totoong magmahal na sa'yo, hindi ka iiwanan. Sabi sa akin, subukan ko nga ako. Kaya pinalo ko si DJ. Kasal din po ba kayo ng pangalawa nitong asawa mo, sir? Kasal din po? Hindi sir, hindi rin kami kasal. Oh. Nang umuwi galing abroad, may dumiretso na sa iba, ganon. Oo sir, ganun ang nangyari. Mm. Ganun DJ ang nangyari. Eh, pinag-abroad ko yun, tinustusan ko. Mm. Eh, ang masaklap, nung umuwi na, ibang bahay na yung inuwian, iba na yung sumundo. Na. Eh, kaya nag-decide ako, sabi ko, babalik man sa akin, hindi ko na rin tatanggapin kasi wala na eh. Hiniran niya yung tiwala ko sa kanya. Eh, hinayaan ko na lang. Saan siya maging masaya. Sabagay, sabi ko naman, yung communication naman namin ng anak ko, kung magkikita kami, pupuntahan ko, makasama ko, tapos bibigay lang ako ng allowance niya. Tapos babalik na naman ako sa trabaho. Ganun na lang nangyayari sa sitwasyon. Andun pala sa kanya yung anak mo. Sir, nung dumating na yung ex ko, ah, yung anak ko nag-request naman sa akin na doon muna ako kay mama, sabi niya. Mm. Okay lang, sabi ko naman. Kaya yun. Give and take na lang ang nangyayari sa aming dalawa. Cebu si Madam. Paano Madam yan kung sakali? Magkano bang pamasahe papunta dyan? Ano po, kapag Hindi, nagkaintindihan, seryoso. hindi po naman po Malay yun mo, agad. makapag-ipon ako o within 2 months, 3 months. Hindi naman po agad-agad yun po. Kailangan po kilalanin muna bawat isa. Kung ano po ang side ng bawat isa. Hindi po yun agad-agad. Kasi hindi po katulad Bagay. ng Eh, asawa syempre, ka. ibig ko nga sabihin, Gusto pag, mong isauli mo sa uli mo. Baka wala sa kaya kanya, sabi ko, baka wala sa kanya hinahanap mo, sir, o baka wala din sa iyo hinahanap ni ma'am. Mm. Oo, ganun yun. Hindi hindi agad-agad. naman sa bagay. Hindi
Hindi naman na natin makilala masasabi mo. yan. Ano po ba hanap nyo, ma'am, sa isang lalaki? Ano po? Ano po ba ang hanap mo sa isang lalaki? Baka nakakaiser na po yan. Yung ano po, tanggap po yung anak ko at saka tanggap po ako kung ano po meron kami at tapat din po. Hindi po sinungaling. Yan lang po. Hindi po ako naghahangad kung ano pong hanap buhay ng tao. Kasi lahat naman po, madami po mga pagsubok pero lahat po yun malalagpasan. Kaya nga, sabi ko nga, madam, kung sakali nga, kung sakasakaling ako na nga, kung sakali lang naman, hindi ko pa naman inaapura, kung sakali, Nandun na tayo. natin. Pag makilala na natin bawat isa. Dito lang kasi tayo nagkakilala. Tapos ganun, kailangan din kilalanin mo muna ako. Tapos kilalanin kita. Sa bagay. Di bale, mamaya kakausapin kita ng masinsinan. Opo. Di ba, sir? Oh. Anong pinagkakabalahan mo ngayon, madam? Isa po akong nagtitinda lang po dito sa amin. Dati po akong OFW ng Saudi. Saudi Huwag ako mong mamalitin yung nagtitinda lang. Huwag mong sasabihin lang ang pagtitinda. Legal naman yung tinitinda nyo, ma'am. Ano po, mga ulam, sari-sari po. Ayun naman pala eh. Oo. Kaya wag mong nilalang yung pagtitinda, madam. Kasi pag hindi ka nagtitinda, walang kakain yan. O, walang taong mabubuso. O, di ba? Maano naman po. Sa akin naman, balikwad na ko. May sarili naman akong tricycle minsan. Kaya lang ngayon, medyo syempre makita mo siguro yung background ko. May tolda. May project kasi akong nakuha. 2 stories na building. Foreman naman ako ngayon dito sa site. Kaya medyo tolda yung higaan ko. Syempre barracks pa lang naman yung higaan namin. Pero weekly Lahat po ba ng anak mo, sinusuportaan mo? May suporta ka Oo. dun? Oo, sinusuportahan ko yung anak ko. Kasi hindi naman pwede na kahit hiwalay. Kahit hiwalay naman na kami ng ex ko, hindi naman pwede na hindi ko suportahan yung anak ko. Siyempre, sinusuportahan ko pa rin hanggat kaya. Kasi hindi naman pwedeng pabayaan ko na lang yung bata. Saka obligasyon ko naman yun bilang isang ama. Kasi ang gawin naman yun, ang pag-aaway lang naman namin ng ex ko. Maitanong ko lang, kapag may bago ka na, anong plano mo sa buhay? Anong future mo na gusto mong gawin? Pag may bago na ako, siyempre, yung future ko naman sa buhay, siyempre, yung pagmamahal ko na sa bago ko, siyempre, tutuon ko kung ano man yung, kung may anak siya, kung baka ikaw, may anak ka. Siyempre, Dalawa na yung napangasawa mo, nagiging 3 na. So, ibig sabihin pero siyempre, hindi, ibig sabihin, pero siyempre, ang hiling ko lang din naman sana kung sakaling tayo, yung suporta ko din sa anak ko, hindi naman siguro yun ang magiging gap ng pag-aaway sana natin. Kumbaga, tanggapin mo na nagsusupply pa rin ako sa anak ko. Ganun sana yung yun ang mga ate. Ganun naman talaga. Yung mga bagay-bagay, pwede Siyempre, ang hirap naman yun na okay nga tayo. Tapos darating yung time, pag nalaman mong pinapadalan ko pa rin yung anak ko, ayaw ko naman na yun ang higing ng pag-aaway nating dalawa. Hindi naman ganun lahat ng tao. Lahat ng bagay mapagpausapan. Katulad yan, sasabihin mo sa akin na tanggap mo yung anak ko, tanggap mo ako. Pagdating ng panahon, hindi pala. Ganun talaga. Kailangan talaga sa kasi bago pa, kilalanin mo na ang bawat isa para walang pagsisisi sa bandang uli. Oo. Kung sakali na, madam, kung sakaling maging tayo man, okay lang ba sa'yo na ikaw ang iuuwi ko dito? Hindi ako yung uuwi dyan. Ikaw ang iuuwi ko. Handa ka bang iwanan ng Cebu para sa akin, para sa relasyon natin kung sakali? Hindi ko pa masasabi. Kasi may mga salita kasi na ang bilis-bilis. Hindi nga. Pero I mean,
Kaya nga sabi ko, kaya nga kung sakali lang, kung sakaling magkapalagayan tayo ng loob, willing ka ba Oo, na kung ako iuwi naman kita? yung tipong babae na, ako naman yung tipong babae na, ano, ano talaga ako, puno ako makisama sa tao. Wala man akong kayamanan, pero kaya ko makisama sa bawat isa. Kasi, yun ang kaya Parang ko yun sa makisama. impact sa akin, parang putol-putol. Kung tanggap mo yung tao, tanggapin mo rin. Ganun lang yun. Nahina lang po kasi yung boses ni ma'am, sir. Kaya nga, ang hina ng boses. Hindi ko Sabi gaanong ko, marinig. Malambing lang talaga. sabi ko, pag tanggap mo yung isang tao, lahat yung tanggap mo, masasabi mo na, mabilis mo na masabi na tanggap mo pero hindi mo kayang gawin. Mas mainam mong gawin bago magsalita. Sa bagay, may point ka naman, pero makikilala mo naman yung isang tao habang tumatagal. Kaya ano, simula mamaya, pag nag-usap tayo mamaya, papakita ko sa'yo, patutunayan ko sa'yo na yung desidido talaga ako na ligaw sa'yo, ganun. O, wag mo lang ako i-blabak. Pwede din, depende sa pag-uusap. Kasi ako nung kuwan naman eh. Kaya lang yung time kasi sa akin, bihira nga lang yung oras. Lalo na pagka yung umaga, lalo syempre alam mo naman yung trabaho ko. Hindi ko naman pwedeng araw-araw, oras-oras, hawak ko yung cellphone. Baka mamaya tumatawag ka, hindi ko masagot. Tapos sasabihin mo ganito, ganyan, ganito, ganito. Di ba? Pareho naman kasi tayo. Ikaw din may trabaho, ako din may trabaho din ako. Oo. Malaki na kasi yung Pero sa gabi, pero sa gabi naman, open na yung cellphone ko pagkagabi. Anytime na yun, kahit magdamag, kahit matulog pa tayo sa inbox, mabantayan mo lang ako, mabantayan kita. Pero kung ano talaga, di ba tatlo na kasi yung asawa mo kung pag mag-aasawa ka pa ulit eh. Tapos Ano? magiging tatlo na yung asawa mo pag mag-asawa ka na ulit. Hmm. Parang Masasabi masasabi mo ba na narinig? hindi na talaga kayo magkakahiwalay? Pag sakali daw po na magkatuluyan kayo ni ma'am, sir, sabi niya, pangatlo mo na daw siyang asawa. O di parang ganun din sa akin. Pangatlo ko na rin siyang asawa kung sakasakali. Ay, ikaw nga po. O baka pinagpo. Hindi, pangalawa pa lang po kayo ni ma'am, sir. Pero Ay, pangalawa pa lang pala ako sa kanya. Oo. Oo pala. Pangalawa ako sa kanya. Pangatlo ko naman siya. Sa akin naman, wala naman talagang problema sa akin. Gaya nga ng nasabi ko, oo, nakadalawang asawa na ako. Pero yung una kong asawa is namatay nga. O di syempre, kaya nga, bilang isang lalaki, kailangan ko rin naman katuwang sa buhay. Kaya nag-asawa ulit ako. Kaya ang masaklap, yung babaeng na pangasawa ko naman, kinasama ko sa buhay. O, nakaalis lang. Pagbalik, ibang bahay na. Hindi naman ako yung nagloko. O, kasi nag-antay naman ako sa kanya. Yung anak ko nasa akin. That time habang nasa abroad siya. Ako nag-alaga sa anak ko, paligo, lahat-lahat, hatid sa school. O, nandun lahat. Eh, ang masaklap, nung pauwi na, expecting naming mag-ama, kami ang susundo sa kanya, iba namang bahay yung inuwian. Eh, mahirap naman na ipilit sarili ko, eh hindi naman kami kasal na dalawa. Kaya kung saan siya maging masaya, hinayaan ko na lang. Basta yung suporta doon sa bata, supply kaming dalawa. Baga walang samaan ng loob. Kaya kung ako man bilang ang maging kwan mo ulit, hindi ka magsisisi sa akin. Kasi hindi naman ako manlulokong tao. Di ba rin ako na yung niloloko. Pero sana nga, pag ikaw naman kung ikaw ang naging partner ko, sana hindi na mangyari ulit sa akin yung nangyari nitong mga nakaraan. Kasi ang hirap Para din kasi sa akin, hindi po yun sa pakikisama mo sa akin. Kasi ako dati sa asawa ko, binubugbog ako ng asawa ko. Ayun. Nagkahiwalay kami, tsaka siya namatay.
Nagkapunta ako Ayun naman dyan ang hindi ko, yun naman ang hindi ko ipinaranas sa naging asawa ko, naging partner ko sa buhay. Kasi kaya nga kaya dinadala na rin nag-asawa ako. ka, hindi yung bugbugin na ano, hindi. Bakit po pala namatay si Mrs. mo, sir? Yung una mong asawa? Bali ko sir, nagkasakit. Hindi nga may paliwanag yung sakit niya eh. Kasi kwan lang siya. Parang 1 week lang. Mm. Sumakit yung tiyan. Tapos sumakit yung ulo. And then parang nawala sa kwan. Tamang pag-iisip mo. Hmm. Hindi na siya nakakakilala ng tao. Ano Ay. yung nangyari? Hindi naman nalipasan ng gutom o ano? Sir? Hindi naman po nalipasan ng gutom? Ay, hindi naman sir. Abastente ng pagkain yan. Mm. Eh, ikaw naman po, By ma'am. time kasi kwan, namasyal sa kanila, dumating yung pinsan niya. Nagpaalam sa akin na pumunta doon o di pinayagan ko naman. Kaya ang masaklap, pag uwi niya, doon na nag-umpisa yung sakit ng tiyan niya. Pina-hospital ko naman. Kaya lang ang nangyari, hindi naman mahanapan yung sakit. Wala naman daw sakit. Yan ito, wala naman siyang sakit. Yun naman ang findings ng doktor. In-x-ray lahat-lahat, wala namang mahanapan. And then inuwi nila. Kaya lang, nung time na yun, wala ako sa tabi niya kasi magkalayo kami, nagtatrabaho naman ako. Tapos nandun naman siya sa kanila. Hindi siya namatay sa tabi ko. Nabalitaan ko na lang na, yun, wala. Mm. Ang masaklap pa nun, nagkataon pang birthday ko pa. Mm. So, ikaw naman po, ma'am, ba't po pala namatay si mister niyo, ma'am? Ano, lagi pong nag-iinom ng Sting at saka Cobra yung Ah, tapos inoperahan siya ng doktor. Hindi na makita sa doktor kung saan yung diferensya niya dahil sa madami ng nana sa atay. Ano niya, tawag ito, kidney? loob ng tiyan niya ba? Ay, puro dahil sa kakainom ng energy drink, ganun. Oo, ganun po. Mm. Pero Yun lang. naghiwalay na kanya bago siya namatay. Ah. Kasi nambubugbog yung DJ. Walang respeto yun sa magulang ko. Mm. Try ko nga ulit yung headset ko. Parang hina talaga ng boses ni madam. Hindi ko Sir, malakas yung boses ko dyan. Naghaming sa sir, wag nyo lang po siguro hawakan, isabit nyo sa kaliwang tainga. Sir, kasi hindi abot. Ah, naka-ano po pala, naka-fold, naka-ano po pala. Kabuhol. Buhol. Pag ganyan, sir, okay lang. Ah, okay, sige. Lakas-lakasan nyo na lang yung boses mo. Hindi ko kasi gano'ng marinig yung boses ni madam. Mahina kasi yung speaker ng cellphone ko, walang pambili. Mm. Hinahinaan ko yung boses ko kasi natutulog na sila dito. Ay, yun naman pala eh. Mm-mm. Buti nga gabi tumawag si DJ eh. Mga anak nyo po, ma'am? Tanghali. Mga anak nyo yung tulog na. Yung nanay ko at saka yung stepfather ko maaga pa kasi sila bukas. Alauna pa na madaling araw, gigising na sila. Namimili. Saan sila pupunta? Mamimili? Ano, nagluluto ng taho. Taho? Ano? Nagluluto ng? Nakasali na ako dito dati, pangalawa ko na to. Yun na nakilala, tatlo yung anak. Tapos, yung tatlong anak, hindi siya nagsusuporta. Kaya yung babae alis pala sa kanya. Yun yung tanging dahilan. Doon nagsinungaling siya dito. Mm. Paano nyo po nalaman na ma'am, na hindi siya nagsusupport sa mga anak niya? Mismo yung asawa niya nag-chat sa akin, DJ. Sabi niya, tapos na ako niyan, ikaw naman magpatuloy sa sakit ng ulo. Sabi sa akin. Ba't paano nalaman yung account mo ng asawa niya? Hindi, nag-post kasi siya. Sinagot ko na siya. Nag-post siya, tapos tinag niya ako. Tapos, yun, nakita ng babae. Sa Facebook. Kawawa. Lagi pala yung nag-iinom halos araw-araw. Di binawi mo ngayon yung sagot mo sa kanya, ma'am.
Hindi, sinabihan ko talaga siya, pinangka ko siya. Sabi ko sa mga anak mo pa lang, dapat pahalagahan mo yung mga anak mo, hindi mo inuna yung ganito. Mas Mm. okay pa, pahalagahan mo yung mga anak mo kasi yung kayamanan mo yung mga anak mo, pero yung babae, kaya mo mong Palitan. palitan yung babae, pero yung anak mo hindi mo kayang palitan. Mm. Sinabihan ko talaga siya ng ganun kasi pinabagayaan niya. Kaya yun, nagkahiwalay kami, chat siya ng chat sa akin, namimusta siya. Yun lang, magkaibigan na kami. Hanggang ngayon, magkaibigan lang kami. Oo, kaibigan. Kaya, Hindi, hindi nga. Sayang, sa baka sabihin nun, pera na naging bato pa. mm, ano kasi siya, DJ. Tapos malayo rin naman kasi kami. Mindanao din siya. Eh, paano yun? Malayo naman ako. Eh, paano yun? Hindi, yun nga sabi ko. Dapat kilalanin muna. Kasi huwag padalos-dalos para makilala yung bawat isa. Oo naman. Buong Yan mo background mamaya. ng bawat isa. Kasi ako Mamaya. hindi mo Ah, alam kung ano ugali ko. bibigay ko Tapos yung kahiwalay ka naman. bibigay ko yung Magiging na naman asawa mo. Mas maganda yung kilalanin muna. Huwag tayo tamang masyado. ligaw-ligaw lang muna. Ligaw-ligaw lang muna. Hindi naman ako nag-aapura. Eh, syempre, darating yung time din yan. Parang sinaing naman yan eh. Hindi mo naman pwedeng pagkasaing mo, hanguin mo kaagad o di malata o kaya matigas. O di kailangan lutuin mo ng gusto. Bagay. Ano yun, susubo mo yung kanin, mainit pala yung kanin, o iluluwa mo din, o di, sayang. Katulad sa akin dati. Padalos-dalos ako. Umaga ako nag-asawa. 16 years old, nag-asawa na ako. Yung pala, natupa ako sa lalaki na binubugbog ako. Sinasan ko. Ilang taon ka na po ngayon, ma'am? 16 years. 30 po. Nag-30 po ako noong 16, January 16. Edi anak niyo po ngayon nasa 13 years old. 12 po. At 12. 17 po ako nabuntis. Aha. Ikaw po, sir, ilang taon po ngayon? 34, sir. 34. Yung anak niyo, ilang taon na dun sa asawa mo? Yung nauna o Hmm. yung pangalawa? Ay, oo, nagpala, no? Dalawa pala. Yung una is 14. Tapos, yung pangalawa, 8 years old, sir. Pares na panganay. Pag makabuo pa kayo. Pero yung isa nasa Maynila, yung una nasa Maynila yung una. Pero yung pangalawa nandito lang din. Malapit lang din sa amin. Every week, second week of the month, pinupuntahan ko para bigyan ko ng allowance, ganun. Tapos pag may emergency kailangan ng pera, gaya ng mga project, ganun. Yun, nagbibigay ako. Yun lang. Masakit. Mabigat. Kasi syempre, pag iniisip ko, matagal din kami nagsama ng asawa ko. 10 years din. Tapos ganun na lang bigla yung nangyari. Actually, kuwan pa lang. Ilang months na ba? July nung dumating siya eh. Yun na yung finally na naghiwalay talaga kami. Imaginein mo yun, kaharap ko yung lalaki. Sabi ko, suko na ako, sabi ko. Walang problema, sige harapin ko kayo kako. Kaharap ko yung lalaki. Yung lalaki, siya, ako. Kinausap ko silang dalawa. Sa harapan ng mga kapatid niya, kapatid ng babae. Hindi ko naman pwedeng ipagpilitan yung sarili ko kako. Pero ito tatandaan mo, sinabi ko sa kanya. Once lumuha ka sa kanya, bumalik ka sa akin, sorry na lang, sabi ko sa kanya. Hindi na kita tatanggapin, sabi ko. Kaya desisyonan mo na ng maigi, sabi ko sa kanya na kung anong plano mo. Babalik ka sa akin ng anak mo o mag-stay ka dyan sa kakikilala mong tao. Sabi ko. 10 years tayong nagsama ka ko. Yan lalaki na yan, ngayon mo lang nakilala. Hindi mo pa kita kung ano yung ugali niya. Sabi ko sa kanya. Wala ka namang sigurong dapat isipin ka ko. Financial, nandyan naman. Trabaho ko, nandyan naman. Tricycle, nandyan naman. Sabi
Sabi ko, hindi ko naman kayo pinabayaan. Sabi ko, pag abroad mo, sinuportahan kita. Ang problema, bakit gano'n? Sabi ko sa kanya. Una, masakit, mabigat, hindi ko matanggap. Pero unti-unti, paunti-unti. Hanggang sa natanggap ko na. Kaya sabi ko, baka sakali ako sa DJ Gel. Sabi kasi nung kaibigan ko na kasama ko din dito sa project. Pwede doon, sabi niya, makakahanap ka doon. Malay mo, sabi. Doon mo na mahanapan yung talagang para sa'yo. Malayo man, malapit man. Malay mo, magkikita din kayo. Subukan natin, kako. Wala namang mamawala. Buti na naman, at sabi ko, napaunlakan naman ako ni DJ Gel ngayon na nakapasok. Actually, kagabi, natawagan ako ni DJ. Kaya lang ang nangyari, hindi ko nasagot. So, Oo. tapos na siguro kami mag-usap, DJ. Hindi pa, nag-uusap pa kayo. Nag-uusap pa nga. Hindi mo pa nga na shoutout yung nakausap mo dito na friend niyo po ngayon eh. Ano pong pangalan nun, ma'am? Nanonood eh. Naiya Nanonood siya ngayon, oh. DJ sa kanya. Kasi true name niya talaga yun eh. Yung nakalagay dito. Oh, wala na po kayo itatanong kay sir. Wala na po. Alam ko na yung background niya. Mukhang hindi pa nga ho tapos si sir, hindi pa niya palabas lahat, ma'am eh. Mga sama niya ng loob. Sama ng loob. Sama ng loob ba? Sama ng loob ng nakaraan. Kasi wala na, okay naman na ako, DJ. Naka-move on naman na ako kahit pa paano. Eh ngayon, kung sakali man na... Tayo may pinagdaanan. Dasal lang. Oh, Ganun lang yun. Tsaka, ano din, tiwala sa sarili. iwasan baka maging 4 na yung asawa. Grabe. 4 agad-agad. Eh, wala pa ngang pangatlo, 4 agad-agad. Di mo pa nga tinatanggap yung oo mo. Wala pa ako natanggap na oo. Magkakaroon ng 4 agad. Kilalanin mo na. Okay, magkikilala din natin yung isa't isa. Panay ngiti si madam eh. Oh, yan na naman. Oh. Tapos siguro kami DJ. Hindi na makakonsentrate. Wala kayo. Ako po na may napakataba eh. Oh, taba po ba kayo, ma'am? Hindi naman nasusukat sa bayan. Bakit? Gaano po ba kayo kaano, ma'am? Mataba man. Kabigat, ma'am. Baka kaya naman na siguro ni sir, ah. 80 po ako. 80. Oh. 80. Taba po. Kunti lang. 20. Taba po. 20 kilos lang ang gap natin. 60 po kayo, sir? Yes, sir. 60. Kaya naman yan, ah. Bitawan mo eh, kung di kaya. Basta hindi mo uubusin ang 10 kilo sa isang araw, pwede na yun. Ang mahal kaya ng bigas. Ganun talaga. Oo. O, pag mahal mo, ganun talaga. Pero, posible naman, kaya mong ubusin yung 10 kilo sa isang araw. Sobra naman na yun. 10 kilos talaga isang araw lang. Gaano naman po kayo katangkad, ma'am? 5'3". 5'3". Ay, ikaw, sir, ano pong height nyo? 5'5", sir. 5'5". May 2 pulgada 2 pa. inch lang. 2 inch. 2 inches lang yun. Mas maganda daw pag mas matangkad yung lalaki. Pero hindi kami namaliit. Oo, kaya. Mahirap na. Baka kung bibit-bitin mo yan pag ako yung mas maliit. Yung binigay ng asawa ko dati, bugbog. Baka iba na yun sa'yo, ha? Bugbog sa pagmamahal, pwede pa. Bibigay ko.
Baka ikaw naman ang maumay pag ako naman ang tawag ng tawag kapag. Siyempre, pag alam mo na pagkagabi, siyempre, tatawag ako, ganyan. Tapos baka may bigla ka naman makulitan. Oo, hindi na nakaimik. Yung unang asawa Wala. mo, yung ano, yung pangalan mo asawa, may contact. Wala na. May Wala. contact. Nakablock ako sa kanya. So, saan ka nagsusuporta sa anak mo? Sa anak ko mismo. Hmm. Pinupuntahan ko sila sa boarding nila. Yun nga ang naging problema sa kanya. Pinaliwanag ko nga sa kanya. Mas ginusto mo yan, sabi ko sa kanya, ang mag-boarding ka ako. Magkano ang boarding nyo ako? Yung lalaki wala pang trabaho. Oo, may konting negosyo naman sila ng tindahan. Dahil din yun sa pagod niya sa abroad. Tanong, Special ng tindahan niya ngayon. bakit ka iniwan ng asawa mo? Anong pagkukulang? Wala akong pagkukulang. Wala akong pagkukulang. Sadyang ganoon siguro, alam mo naman, pag hindi naman lahat ng nag-a-abroad is ganoon yung ginagawa. Sa isang Actually, yung lalaki, ganito. Ganito kasi Hindi. yun. Yung lalaki, hindi, saglit paliwanag ko. Yung lalaki kasi, nung nasa Pilipinas pa lang yung asawa ko noon, hindi pa nag-abroad. Nung nandito pa lang sa akin, nagtatrabaho yan ng pizza, green cup. Tapos ako naman, namamasada, tapos construction, yun naman yung trabaho ko noon that time. Tapos ang nangyayari niyan, katrabaho niya yung lalaki, ka-workmate niya. Gumagawa ng pizza yung lalaki. Tapos nag-decide siya sa akin, sabi niya mag-abroad ako, sabi niya. Mag-abroad ako ulit, sabi niya. Kasi nag-abroad na siya noon eh. Tapos sabi niya mag-abroad ako ulit. Bakit ka mag-abroad pa ulit, sabi ko. Mas maganda pag dalawa tayo magtulungan, sabi niya. Ah? Gusto mo yung hiwalayan ka, pinagpalit ka. Ano no? Hindi nga, katrabaho nga niya dati. Siyempre, alam mo naman, nakon siguro sila sa isa't isa nung magkatrabaho pa lang sila, nagka-developan sila. Tapos hindi naman na binitawan ng lalaki mula nung nag-abroad. Nung nag-abroad siya, okay pa naman yung communication namin ng 4 months. Okay naman yung communication namin. And then, hindi nagtagal, pinatawagan ko, in another call na. Laging in another call, laging in another call, laging in another call. Siyempre, nagtataka ako, bakit sino kayang kausap, ganito, ganyan. Tapos one day, ikinover photo niya na yung lalaki. Nagtaka ako. Ngayon, in-stock ko ngayon kung sino yung lalaki na yon. Kinonfirm kong maigi kung sino ba talaga siya. Eh nakita ko, katrabaho niya. Tapos nagtanong-tanong ako sa mga naging ka-workmate niya ng Green Cup. Inamin nila sa akin. O katrabaho niya yan, sabi. Yun, sabi ko. Ganoon siguro talaga ang kapalaran ko. Inayaan ko na. At least hindi naman ako nagkulang sa kanya. Hindi naman ako nagkulang bilang asawa sa kanya. Sadyang hinahanap lang niya siguro yun. Inayaan ko na. Kasi alangan naman ipilit mo yung sarili mo sa ganong tao. At may pagpipilitan, di ba? Nagising na. Total, tanggap naman ng anak ko. Sabi naman ng anak ko, okay lang yan kahit maghiwalay na kayo. Sabi, basta yung suporta, hindi niya ako pababayaan. Sabi niya. Kasi yung anak ko kasi, ewan ko, iba yung pag-iisip niya. Sabi niya, yung ginawa ni mama na ganun, sabi ng anak ko, baka pag nagsama kayo, mag-away kayo, baka magkasakitan kayo. Sabi. Ayaw ko namang nakikita yung ganun, sabi ng anak ko. May point naman yung anak ko, syempre. Ako, lalaki ako, syempre, parang pag iniisip ko na ganun yung ginawa niya, baka mandilim yung paningin ko o baka kung ano yung magawa ko sa kanya. Pero isipin mo yun. Sinuportahan ko ng gusto. Inutang ko ng gusto yan. Inutang ko yung pag-abroad niya. Inutang ko lahat. O kahit sabihin niya na tinulungan naman niya akong nagbayad. Pero ako pa rin ang tumulong sa kanya, hindi naman yung lalaki. Oh, nagising na yata. Gwapo kasi, yung lalaki. Nagising na po yata. Pangit tayo. Nagising na po yata yung ano mo, ma'am, yung nanay mo. Sige. Connected na po kayo. Tuloy-tuloy po yung pag-uusap ninyo dito sa Imo, ha.
Maraming salamat sa time. Good luck po sa inyong dalawa. Sige, salamat, bye-bye. sir. Bye, sir. Bye.